Panginoon, kailan ka ba talaga bababa sa mga ulap? Panginoon, ikaw... Brother Chen? Oh, ikaw pala, Brother Chen! Matagal na nga tayong hindi nagkikita. Oo nga eh. Teka, ano bang ginagawa mo rito? Hinihintay kong dumating ang Panginoon. Ang pinakamahalaga ngayon ay hintayin ang pagbaba ng Panginoon sa mga ulap. Di mo ba alam na ang Panginoon ay nagbalik na? Ha? Nagbalik na ang Panginoon? Bakit hindi ko nakita? Tiwala ka nga bang makikilala mo siya pagbalik niya? Makinig ka sa tinig ng Panginoon at hanapin mo ang katotohanan. Hanapin ang katotohanan? Nakita ko sa internet na pinatotohanan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na ang Panginoon ay nagbalik na. Ha? Totoo nga ba? Narinig nilang magsalita ang banal na espiritu sa mga iglesia at nakilala ang tinig ng Diyos at nalaman nilang ang Panginoong Hesus ay tunay ngang nagbalik na. Ito nga ang nagkatawang taong makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang... Ipinapahayag ng... Teka lang. Bakit naman? Ang Panginoong Hesus ay nagbalik na at ang pangalan niya ay makapangyarihang Diyos? Tama yan. Hindi pwede mangyari yan. At bakit naman hindi? Dahil dapat Jesus pa rin ang tawag sa kanya. Bakit siya tatawagin makapangyarihang Diyos? Hindi pwedeng baguhin ang pangalan ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin ang pangalan ng Hindi. Diyos? Tatanungin kita. Sige. Ano ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan? Di Jehovah. At anong pangalan ng Diyos sa bagong tipan? Di Jesus. Di ba nagbago ang pangalan ng Diyos? Ang pangalan ng Diyos. Talagang nagbago nga. Tama ako. Oo. Nagbago ang pangalan niya. Pero di yan patunay na may bagong pangalan ng Diyos sa mga huling araw. Brother Chen, may itatanong pa ako. Sige lang. Anong sabi sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 12? Alam ko yan. Sige. Ang magtagumpay ay talagang gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng Diyos ko at ang bayan ng Diyos ko. At isusulat ko sa kanya ang... aking sariling bagong pangalan. May bago siyang pangalan. May bago nga siyang pangalan. O, di ba? Ang pangalan niya... Mali. Ano na namang problema? Sinasabi nga sa Biblia, si Jesucristo ay siya ring kahapon. At ngayon, bukas at magpakailanman. Sabi niya, di siya nagbabago. Paanong may bago siyang pangalan? Brother Chen, di mo pa ba alam na mayroon ngang hiwaga sa kanyang pangalan? Hiwaga? Sabihin mo sa akin. Paano may papaliwanag ng tao ang hiwaga? Totoo nga yan. Pero, may ihahayag ng Diyos ang lahat ng hiwaga. Teka, naipaliwanag niya yan? Oo naman. Anong sinasabi niya? Sabihin mo sa akin. Makinig ka mabuti sa akin ngayon. May mga nagsasabi na Diyos di nababago. Tama yun. Tama. Ngunit ito'y tumutukoy sa di nababagong sangkap at disposisyon ng Diyos. Ang pagbabago sa pangalan niya at gawain niya ay di patunay na sangkap niya ay nagbago. Sa madaling salita, ang Diyos ay Diyos pa rin at di kailanman to mababago. May katuturan yan. Naiintindihan mo na ba ngayon? Hindi pa. Narito ang isa pang halimbawang hindi gaanong akma. Sige nga. Halimbawa, teacher ka sa isang eskwelahan. Ano kayang itatawag sa'yo? Di Teacher Chen. Paano naman kung isa kang doktor? Di Dr. Chen. Paano kung nagbukas ka ng shop at naging manager? Di syempre ako, si Manager Chen. Kita mo? Nagbabago ang trabaho mo. Kaya naman nagbabago rin ang tawag sa'yo. Pero ikaw pa rin yan? Itinatanong pa ba yan? Ako pa rin to. Ay, pareho ang prinsipyo. Sinasabi sa Biblia, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, bukas at magpakailanman. Ibig sabihin, hindi magbabago ang disposisyon ng Diyos at ang diwa niya. Hindi ibig sabihin, hindi magbabago ang pangalan niya. Mabago man ang pangalan ng Diyos o ang kanyang gawain, siya ay Diyos pa rin. Ibig mong sabihin, hindi kailanman magbabago ang diwa ng Diyos. Pero ang pangalan niya ay magbabago. Aba, nakaintindi ka pala ng bahagya. Kung ganun, may bago nga siyang pangalan sa mga huling araw. Pero, ba't siya gumagamit ng pangalan tapos pinapalitan niya? Ang sagot dito'y nasa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Anong sabi ron? Sabi ng makapangyarihang Diyos,
Ang Diyos sa simula ay walang pangalan. Gumamit lang siya ng isa, dalawa o maraming pangalan. Dahil mayroon siyang gawaing kailangang isagawa at kailangang pamahalaan, ang sangkatauhan. Sa simula walang pangalan ng Diyos. At gumamit lang siya ng pangalan dahil may kinailangan siyang gawin. Bago lang to sa akin. Ngayon ko lang din to narinig. Brother Chen! Young! Makinig ka pa sa sinabi ng makapangyarihang Diyos. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bakit iisa lang si Jehovah at si Jesus? Ngunit sila'y tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang panahon. Ba't nga ganon? Di ba dahil magkaiba ang mga panahon ng gawain nila? Pwede bang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan ang iisang pangalan lang? Kaya naman, nararapat siyang tawagin sa ibang pangalan sa ibang panahon. At nararapat gamitin ang pangalan upang baguhin ang panahon at katawanin ito. Dahil walang anumang pangalan ang ganap na kumakatawan sa Diyos mismo. At ang bawat pangalan ay pwede lang kumatawan sa disposisyon ng Diyos sa isang panahon. At ang kailangan lang nitong gawin ay ang katawanin ang kanyang gawain. Tama ka nga riyan. Dakila ang Diyos at makapangyarihan. Paano lubos nakakatawan ang isang partikular na pangalan sa Diyos? Oo nga, di makakatawan ng isang pangalan ng ating Diyos. Sa bawat yugto ng gawain niya, kailangan niyang gumamit ng pangalang may kahulugan sa panahong yun para kumatawan sa gawain ng Diyos at sa disposisyong ipinapahayag niya sa panahong yun. Ito ang prinsipyo ng kanyang gawain at ito ang pangunahing dahilan kaya siya nagbabago ng pangalan. Naiintindihan ko na. Makakatawan lang ng isang pangalan ng isang panahon, isang yugto ng gawain. Pag nagbago ang panahon, nagbabago ang gawain at nagbabago rin ang pangalan ng ating Diyos. Tama nga yan. Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang puro salita lang. Lika, kumanta ka. Sige na nga. Kantahin natin ang talata sa isang himno ng salita niya. Jehovah ang pangalan na taglay ng Diyos sa gawain niya sa Israel. Nataglay ng Diyos sa gawain niya sa Israel. Ibig sabihin Diyos ng Israelita, piniling bayan ng Diyos na maaring maawa sa tao, isumpa ang tao at gabayan ang buhay ng tao. At Diyos na makapangyarihan at puspos ng karunungan. Ano naman yung pangalan ng Panginoong Hesus? Ang pangalang Jesus ay Emmanuel, ibig sabihin alay sa kasalanan. Napuspos ng habag at pagmamahal at manunubos ng tao. Ginawa niya gawa ng panahon ng biyaya, kinakatawan panahon ng biyaya. At sang bahagi lang ng plano ng pamamahala ang maaari niyang katawanin. Wow! Napakaganda ng mga salitang ito. Naintindihan mo na ba ngayon? Naliwanagan ako nang marinig ko to. Kumakatuan lang ang pangalang Jehovah sa panahon ng kautusan. Kumakatuan lang ang pangalang Jesus sa panahon ng biyaya. At tiyak na may bagong pangalan ng Diyos na nagbalik sa mga huling araw na kumakatuan sa huling panahon. Tama ka riyan. Teka, kasasabi mo lang na ang tawag sa Diyos ay makapangyarihang Diyos. Tama ka ulit. May basehan ba yan sa Biblia? Inihula na yan nung araw sa Aklat ng Pahayag. Kung ganun, papakinggan ko Aklat nga. ng Pahayag, chapter 1. Alam ko yan. Bigkasin mo nga. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at ang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. At yung chapter 11, verse 17 naman. Chapter 11, verse... Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ngayon at sa Sapagkat hinaharap. hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. At chapter 4, verse 8. Chapter 15, verse 3. Chapter 16, verse 7. Chapter 19, verse 6. Okay, tama na. Napakarami nito. Tama ka riyan. Inihula ng mga ito na ang bagong pangalan ng Diyos sa mga huling araw ay ang makapangyarihan, kaya nga, makapangyarihang Diyos. Naaalala ko nga. Tama. Inihula rin dito na nang sambahin ng 4 na nilalang at 24 na elder sa langit ang Diyos, tinawag nila siyang makapangyarihan. Tama ka. Teka,
Bubuodin ko ba sa'yo? Aba, gusto ko yan. Isang Biblia, ang lumang tipan, ang bagong tipan at ang pahayag. Nakatala sa lumang tipan ang gawain ng Diyos sa panahon ng kautusan. At ang pangalan niya ay Jehovah. Nakatala sa bagong tipan ang gawain sa panahon ng biyaya. At pinalitan niya ang pangalan niya ng Jesus. Tama yan. Inihula sa pahayag ang gawain sa panahon ng kaharian. At ang pangalan niya ay... Makapangyarihang Diyos. Iisang Diyos doon sa tatlong magkakaibang panahon. Ginagawa ang tatlong magkakaibang yugto ng gawain at may tatlong magkakaibang pangalan. Talagang ang pangalan ng Diyos ay isang hiwaga. Kung di niya ipinahayag ang kanyang mga salita at inihayag mismo ang hiwagang ito, walang makakapagpaliwanag dito. Tama ka. Brother Yang, Ah? marami kang naiintindihan. Galing ba lahat yan sa mga salita ng makapangyarihang Diyos? Ganun na nga. Kung gayoy, babasahin ko rin ang mga salita niya. Gusto mo rin bang basahin ang mga salita niya? Aba, bakit naman hindi? Halika, tingnan mo. Ano kaya yan? Iyan ay... Wow! Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Ito ba talaga ang salita ng makapangyarihang Diyos? Ito nga. Salita ng makapangyarihang Diyos. Wow! Ang daming nilalaman! Galing ba rito? Ang binigkas mo ngayong araw? Tama ka. Lahat ng salita sa aklat na ito ay ang katotohanan. Masasabi ko nga na lahat ng salita ng makapangyarihang Diyos ay katotohanan. Brother Yang, may Bakit? tanong pa ako sa'yo. Oh, sige lang. Anong halaga ng pagparito ng Diyos sa mga huling araw gamit ang pangalang makapangyarihang Diyos? Naipaliwanag na ba niya yan? Oo naman, naipaliwanag na niya na ipahayag ng makapangyarihang Diyos sa mga katotohanan para sa ating pananampalataya. Napakagaling naman yan. Ayan, babasahin ko tong mabuti. Tingnan mo rito. Ha? Ako na ang babasa. Minsan na akong kinilala bilang Jehovah. Ako rin ay tinawag na bilang ang Mesiyas. At minsan na akong tinawag ng tao na Jesus na tagapagligtas. Subalit ngayon, hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng mga tao sa nakalipas na mga panahon. Ako ang Diyos na nagbalik sa mga huling araw na magdadala sa panahon sa isang katapusan. Ako ang Diyos mismo na bumabangon sa mga dulo ng mundo, puno ng aking buong disposisyon at puspos ng autoridad, karangalan at kaluwalhatian. Ginamit ko ang pangalang ito at nagmamayari ako ng disposisyong ito upang makita at masaksihan ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos, ang nagliliyab na araw at ang nagningingas na apoy. Ito'y upang ang lahat ay sambahin ako, ang tanging tunay na Diyos. At sa gayon, makita nila ang aking tunay na mukha. Di lang ako Diyos ng lahat ng Israelita. At hindi rin ako basta ang manunubos. Ako ang nag-iisa at tunay na Diyos ng lahat ng mga nilikha sa buong kalangitan, sa buong kalupaan at karagatan.